So mga sangkay atin pong tingnan ngayon itong sitwasyon ngayong sa Iran, no? Nagkakagulo daw kasi ang bansang ito ngayon, mga sangkay, at ayon sa report, marami na daw pong tao ang pumapanaw ngayon dahil sa malaking gulo na ito at nagbanta na po ang Amerika sa bansang Iran. Okay, pandaigdigang balita po tayo ngayon mga sangkay. Meron pong malaking kaganapan ngayon doon sa Iran na kung saan marami nga po ang kinakabahan na sa situation, no? Kahit po ang Amerika ngayon mga sangkay, nagkaroon na po ng matinding banta laban po dito sa Iran. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, tayo po ay, ayan po, parami po tayo dito sa YouTube. Kaya naman ano pa ang hinihintay ninyo? Makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Dahil tayo dito mga sangkay ay nakarating na sa 1.6 million subscribers. Alright? Paangat po tayo ng paangat. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Huwag nyo pong kalilimutan. So anong nangyayaring gulo ngayon dito sa Iran mga sangkay? Para po sa inyong kaalaman, ang Iran ay mahigpit na bansa. Sobrang higpit mga sangkay. Sila po kasi yung mga Muslim na masyadong yung radical or masyadong critical sa lahat mga sangkay. Mahigpit. Ngayon, nakakagulat lang dahil 2 days ago pa pala ito mga sangkay, yung mga tao doon ay nagpuntahan daw sa kakalsadaan, naglabasan. Ito, tingnan po natin. The crisis is spiraling. The protests are swelling with calls for ousting the dictator, and the crackdown is intensifying, complete with an internet blackout. Sunod-sunod pala itong mga sangkay na protesta, no? Kung tayo dito sa Pilipinas, kaunting tao lang sa kalsada, marami na po ang nag-aalala, baka may mapatalsik. Ito mga sangkay, 13 days na, day 13. Pero yung malala daw po mga sangkay, itong last 2 days. At hanggang ngayon, tuloy-tuloy. It is day 13 of the protest. What started as an agitation against the collapse of the economy now threatens the Islamic Republic, the regime itself. Take a look at this first. پایین آوردن پرچم مشهد تبرسی Grabe, 17 دیما جاوید شاه Tingnan nyo yung national flag ng Iran mga sangkay. Sinisira po nila. This happened on Thursday. Protesters ripped apart the flag of Iran. First, they brought it down, then they tore it apart. It shows you the anger and frustration of the public. Okay, so tinanggal daw po nila yung flag, binaba, pinunit mga sangkay. Ito daw po ay talagang frustration ng mga tao doon dahil nga daw po sa bumabagsak na ekonomiya nila. Many even chanted death to the dictator. Grabe. Okay, so yan ang ganap doon mga sangkay. Nakagulat lang kasi nagkaroon po ng lakas ng loob itong mga taong ito na pumalag. Kasi parang hindi po basta-basta itong ginagawa nila . Parang ngayon lamang po ito ata sumabog ng ganun po katindi. Kaliwat kanan ngayon ang kinaharap na krisis ng Iran. Yan ay kasunod ng malawakang mga protesta ng mga mamamayan at panawagan ni exiled Prince Reza Pahlavi na samahan ng mga militar ang mga mamamayan sa rally. Sa gitna ng patuloy na kaguluhan dulot ng lumalalang krisis sa ekonomiya, nanawagan si Pahlavi sa sandatahang lakas at security forces ng Iran na kumampi sa mamamayan at protektahan ang mga nagpoprotesta. این پیامی مستقیم خطاب به نیروهای مسلح و Exiled son. Talaga ba? This is the direct message addressed to Iran's armed and security forces. امنیتی ایران است. شما که لباس نظامی بر تن کرده اید تا از Kayo ay nakasuot ng uniforme ng military para depensahan ang mga Iranian o ang bansang Iran. ملت ایران دفاع کنید و اینک در معرض یک انتخاب تاریخی And who are now facing a قرار historic دارید. در choice, روزهایی sabi که po dito. مردم شجاع At و the time
when the brave and united people of Iran متحد are ایران building and در writing حال history. ساختن و نوشتن تاریخ هستند، پرسش من از شما این است که My در question to you is this: on which side of history will you stand? کدام سوی تاریخ خواهید ایستاد؟ در کنار جنایت Hindi, matatakot din dito yung mga sundalo ng Iran eh. Kasi yung kanilang leader eh, may mga hawak pa rin po yan ng mga general, mga sangkay nila. So baka ang mangyari, mayari po sila dyan. Kaya medyo magdadalawang isip yan mga sangkay. کاران یا در کنار مردم. Samantala, iniulat ng NetBlocks ang isang nationwide internet blackout habang iginiit naman ng Iranian state media na kalmado ang sitwasyon sa bansa. Kalmado daw, pero yan na po yung nangyayari. Ayon sa mga human rights groups, mahigit 27 hanggang 36 ang nasawi. Kita nyo? At that time pa lang. Pero dito mga sangkay sa report, ito tuloy-tuloy kasi ito. Ito 2 days ago pa yan ha. Ito yung mga bago, mga sangkay. Day 14. Protesters flooding the streets across Iran for Ayan o. 14 Bumabaha po mga sangkay yung tao doon. Yan po yung nangyayari. Sobrang dami. At saka hindi lang basta-basta ano yung ginagawa nila mga sangkay. Parang mapayapang protesta. Ano to eh. May kasamang gulo na eh. Kasi tignan nyo yung kanilang ginagawa. and soaring inflation. In this dramatic footage posted on social media, a man with what appears to be a homemade flamethrower sets up Grabe. Ito mga sangkay. Ito bagong-bagong upload. Ito sa araw. Yan po yung nangyayari sa kanila doon. For days now, we've been hearing reports, unverifiable given Iran's internet shutdown, that hundreds of protesters have been killed in an escalating crackdown. Now, what seems to be the first tangible evidence. A video Grabe. Ayan o mga sangkay ha. Hindi ko na ipi-play kasi ewan ko, si YouTube medyo maselan. Ito po, makikita po natin mga sangkay yung mga tao doon na ito, mga tao po ito. Ganun po kalala ang gobyerno ng Iran, mga sangkay. No? Talagang brutal yung mga yan. Tignan nyo, mga nagpo-protesta. Giiyakan sila kasi ito po yung mga tao. At ayon dito sa report, mga sangkay, umabot na po sa 530 ang naiulat na pumanaw dahil sa ginawa po ng gobyerno nila. Kaya naman mga sangkay, hindi na po nakapagpigil dito ang Amerika. Ayon po dito, mga sangkay, ayan, ayon po dito, Trump makikialam. Ayon po dito kay Trump, makikialam ang US sakaling may masaktan. Hindi nga lang basta sakit yun eh. May mga pumapanaw na daw mga sangkay. Ayan. So makikialam daw ang Amerika. Sabi dito, sabi ni Trump, mga sangkay, makikialam ang US sakaling may masaktan na rallyista. Yun na nga, may mga hindi nga lang nasasaktan, 'di ba? May mga talagang pumanaw na mga sangkay dahil ginagawa po na dahil sa ginagawa ng regime, yung nakaupo mismo mga sangkay ngayon. So, ito po yung situation ngayon ng Iran. At nagkaroon na po ng lakas ng loob yung mga tao na magsalita. Kasi alam nyo, yung mga, para po sa inyong kaalaman, yung mga Kristiyano po dito sa Iran, dyan sa Iran, pinapahirapan po ng kanilang government. Kasi ano nga yan sila? Critical po, masyado po silang ayaw talaga nila sa mga Kristiyano. Kaya may mga Christians dyan na nasa underground church. Ibig sabihin, nasa ilalim ng lupa, doon sila mga sangkay sasagawa ng mga pagsamba, mga sangkay. At ngayon, mukhang pumapalag na yung mga tao, nagsasalita na po mismo sila. Ayan po, naglabasan sa kakalsadahan.
Well, iwan ko anong gagawin dito ni Trump. Lulusubin ba nila yung Iran? Grabe itong nangyayari. Comment down below. Meron po tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Grabe nangyayari sa mundo, no? Parang parang halos lahat ng mga bansa mayroong problemang malala, mga sangkay, kahit sa Pilipinas, ganun din. Alright, ako na po ay magpapaalam. Mag-ingat pong lahat. God bless everyone.